Mga kapuso, reklamong murder ang isinampa ng pamilya ng tricycle driver na si Robin Villarosa matapos siyang pagbabarilin ng mga umarestong pulis kahit pa itinaasan niya ang kanyang kamay. Ang mga nasibak namang pulis Maynila di pa rin nagre-report sa kanilang opisina kahit pinapatawag na sila ng kanilang mga opisyal. Attorney Gabby, good morning sa'yo. Magandang umaga din. Sa katulad ng pangyayari, ano ba yung sabi ng yung mga police? Shootout daw. Sabi naman ng iba, rob out. Ano muna yung pagkakaiba ng shootout sa rob out? Oo. Pag sinabi kasing shootout, nagkaroon ng exchange of fire. At syempre, ang pinapahiwatig niyan ay nauna ang kalaban ng police. Di ba? At sa ngalan, syempre, ng self-defense, nag-return fire ang mga police at sa kasawiang palad, namatay ang biktima. Yun ang yun ang shootout. Okay. Pero pag sinabi nga natin kasing na shootout, nawawalan ng liabilidad yung mga police kasi ang theory niyan, self-defense. Right. So walang kulong. Kung dahil sa shootout na yan, exchange of fire, merong namatay, so walang murder. Ang rob out? Pero kung rob out, murder yan, pinagplanuhan. Kumbaga, assassination. I see. Walang provocation na galing sa biktima. Ano to, cold-blooded murder, kumbaga. Usually, ito ay para mawala nga. Yung posibleng either mga magsusumbong, magwi-witness ng katiwalian ng ibang tao. So actually, over the years, kung matatandaan po ninyo, madalas actually naririnig ang salitang rob out. At usually, ginagamit nga sa mga confrontation na damay ang mga police kasi nga, sila usually ang may baril. Sila yung nag-e-escort ng mga suspect. Sila ang nanghuhuli. At usually, ang script nila, di ba, biglang nagpaputok ang mga suspect, kaya nagkaroon ng exchange of fire. Inagawan sila ng baril. So, at madalas namamatay lahat ng suspect. Yun pa lang medyo suspect na rin ang mga pangyayari. So, paano masasabi nga kung rob out? Buti na lang po sa kasong to may CCTV. So, medyo malaki ang pressure na magpaliwanag ang mga pulis, di ba? Kung bakit nga nakataas na pala yung kamay, nag-surrender na, napatay pa nila. May mga CCTV na siyang magiging testigo, kaya sa kasong to, given the CCTV, nagkakaroon ng alegasyon nga ng rob out. Kasi nga sa rules of engagement ng pulis at kahit na rin sa pang-araw-araw na buhay ng mga sibilyan, kung ang suspect walang armas, walang provocation, nakataas na ang kamay, at sumusurrender na, hindi na dapat papuputukan pa. Right. Diba? Generally, I would think, pag isang suspect namatay sa kustodiya ng pulis sa isang alleged shootout, dapat medyo mas careful lang tayo at dapat magpa-imbestiga, lalo na kung halimbawa, ang daming pulis, nakaposas o naka-handcuff naman pala ang biktima, yun pa lang medyo mapapaisip ka at dapat mas masusi ang investigasyon. Sa isang kaso, ang kwento ng mga pulis, bigla daw kasi en route sila, kasama nila yung suspect, bigla daw merong mga motorsiklo na kinut off sila. Right. Diba? Pero, kaya bakit nagkaroon ng alegasyon ng skid marks? Kasi pag gano'n ang kwento, usually dapat may skid mark sa kalye. Right. Diba? Kasi biglang magbe-break, etc., etc. Sa isang kaso naman, sa nila, unang nagpaputok daw yung nasa loob ng kotse, pero nakasara ang mga bintana. At ang report ng ballistics, paloob daw ng yung bullet sa kotse at hindi palabas. So that negates yung alegasyon ng mga pulis na naunang bumaril o nagpaputok yung mga biktima. Right. So sa mga ganyan, kailangan talagang masusi. So, yung mga further investigation yan, mga fingerprints, gunpowder, etc., etc. So, pag merong mga ganitong aligasyon, medyo dapat tataas na ang kilay ng mga tao at magsisiyasat para lamang makasigurado. But of course, kailangan muna natin din pakinggan ang yung CCTV kasi, although it leads you to a conclusion, baka naman merong ibang investigation. Of course, they're entitled to give their side. At baka hindi lahat nakunan ng CCTV. Baka hindi lahat nakunan. So, dapat magtutugma ang final na report ng police at magtutugma din yung kwento nila dun sa ebidensya. Alright, attorney. Naku, marami tayong natutunan tungkol sa rob out at shootout. Pero alam mo, wala yung mga allegation ng rob out na yan. Actually, wala pa yatang nakukulong. Ayun. So, kailangan talaga masusing investigasyon at totoong kailangan investigasyon. Bantayan ang mga nagbabantay sa atin. Alright. Thank you very much, Attorney Gabby, sa iyong insights on that. Magbabalik pa rin po ang unang hirit. Diyan lang kayo.